Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balatang YouTube. Ako si Kabibig maglebak-lebak na tongue with evidence. Anong nangyari? Oy, supalpal si FL Liza Marcos sa pahayag ni VP Sara Duterte. Hindi pinatulan o hindi talaga pinatulan at hindi papatol si VP Sara sa kaipalan, kaartihan at kung ano-anik pang interview ni FL Liza Marcos kay Katunying. Sabi pa ng ilang netizen, FL Liza Marcos left the group. Napanood nyo ba ang video ni VP Sara Duterte? I don't know kung same ba tayo ng ating pagkaintindi. Kasi sa aking pagkaintindi ba, ito yung aking political views ha. Hindi ka-level ni VP Sara si FL Liza Marcos. Kasi why should I bite the, anong tawag dito, yung tao na hindi naman, why should I throw my cent? Ay, yung centavos ba sa piso? Eto na ha. Ito ang sabi ni VP Sara Duterte. Mga kababayan, bilang tao, karapatan ni unang ginang Liza Marcos na makaramdam ng sama ng loob at galit. Ay, which is naman totoo. Itong tawag ito ay valid naman yung kinikim-kim niyang galit at sama ng loob. Pero maling way ang kanyang ginawa nang pa-interview. Pwede naman niyang kausapin si VP. At ang gusto ni Liza Marcos, si VP Sara manghingi ng sorry sa kanya. Oy! Edukada? Ito pa. Subalit, ang kanyang personal na damdamin ay walang kinalaman sa aking mandato bilang isang opisyal ng pamahalaan. Correct. O, diba? Napaka-intelligent, napaka-class sumalpal ni VP Sara Duterte kay FL Liza Marcos. So dito, makikita mo ba kung sino ang may class at kung sinong walang class. O, diba? Upang makausad tayo, iiwan na natin isang pribadong pag-uusap sa pagitan lang namin ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang mga sumusunod na hakbang. Mga kaigsuunan, nag-atubang atong nasod og dakong mga problema na kinahanglan ng solusyonan sa gobyerno. Ang ating bansa ay nahaharap sa madaming malalaking problema na kailangan solusyonan ng ating gobyerno. Dapat ay nakatutok tayo sa pagtugon sa mga suliraning hinaharap ng ating bansa. Patuloy ang pagtaas ng presyo ng pagkain at iba pang mga bilihin at ito ay mas nagpapahirap pa sa dinaranas na gutom at kawalan ng sapat na pagkain ng mahihirap nating kababayan. O di buti pa si VP Sara Duterte, nakita niya kung ano ang problema. Diba? Buti pa si VP Sara Duterte, alam niya kung ano ang problema ng ating bansa. Si BBM alam ba niya? Hindi. Nagbabadya rin ang kulangan ng supply ng tubig at kuryente habang talamak na naman ang ipinagbabawal na droga. Kumusta na pala ang driver ng SUV? Naharap na ba sa media? Nakulong na ba? Yung ano ba? Yung 13 billion? Bumaba from ilang billion ba yung drogas? Tapos bumaba ng bumaba? Uy, na-interview na ba ang driver? Nakilala na ba ang driver ng SUV? O baka biglang naglaho? Halatang palabas. Alright. Samantala, hindi pa rin natatapos ang banta ng kriminalidad, terorismo at injusticia sa ating bansa. Itong mga bagay na ito ang dapat nating bigyan natin ng pansin. Unahin natin ang Pilipinas. Syukran, Vice President of the Philippines. Diba? Bongga si VP Sara Duterte. Very professional way. A class act. Yan ang future president. Panoorin nyo ang future president. Eto na. Mga kababayan, bilang tao, karapatan ni unang ginang Liza Marcos na makaramdam ng sama ng loob at galit. Subalit, ang kanyang personal na damdamin ay walang kinalaman sa aking mandato bilang isang opisyal ng pamahalaan. Upang makausad tayo, iiwan na natin sa isang pribadong pag-uusap sa pagitan lamang namin ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang mga susunod na hakbang. Mga kaigsuunan,
Nagatubang ang ato ang nasod ug dagkong mga problema nga kinahanglang solusyonan sa gobyerno. Dapat ay nakatutok tayo sa pagtugon sa mga suliraning hinaharap ng ating bansa. Patuloy ang pagtaas ng presyo ng pagkain at iba pang mga bilihin. At ito ay mas nagpapahirap pa sa dinaranas na gutom o kawalan ng sapat na pagkain ng mahihirap nating kababayan. Nagbabadya rin ang kakulangan ng supply ng tubig at kuryente, habang talamak na naman ang ipinagbabawal na droga. Samantala, hindi pa rin natatapos ang banta ng kriminalidad, terorismo at insurhensiya sa ating bansa. Kini ang mga butang nga angay natong hatagan ug pagtagad. Unahin natin ang Pilipinas. Syukran. Ito naman ang mga komento ng ating mga netizen. Wow, very well said, Ma'am VP Inday Sara Duterte. Keep up always the selfless service to our beloved Philippines. Praying for you, VP, at palaging ligtas mula sa anumang sakit at kapahamakan. Ito pa, sayo kami at isa ako sa 32 million na bumoto para sayo. Si BBM, nakisali at nakisakay na lang para iboto ka. Yan ang may class, kahit may tato, gandang natural. Good shot ka sa amin, VP. O, diba? Ngayon nakikita mo talaga, no? So, sino ang mas maraming, ang tawag dito, maraming nakakuha ng atensyon, maraming mga positibong reaction. Di ba si VP Sara Duterte? Kasi may class. Nirespeto ni VP Sara Duterte ang samang loob at galit ng F. Eliza Marcos. Pero kailangan ba talagang magpa-interview? For what? Diba? Sabi ng iba, baka kabibig para makalimutan ng tao ang drug test, ang polveron test. So kailangan niya mag-inarte at magpa-epal. Ay, ewan ko, si F. Eliza daw isip bata, agad-agad nagdesisyon na hindi pinag-iisipan. Nakakahiya daw ang FL natin. Ito pang sabi ng isang netizen. I love how diverse your message by using different dialects. You are very considerate to Luzon, Visayas, and Mindanao. Huwag na nating patulan ang kababawan ng interview na yon. It was a personal attack, pero ang ginawa ni VP, it was a great response. Sino ngayon ang mas disente? Oh! Nako po, napaka-professional ang mahal nating VP. Di katulad nung nasa palasyo, palaging, ayoko na magsalita. Very well said, VP Inday Sara Duterte. An example to follow. So consistent for not being provocative nor being carried away by negativity, but focused to a given mandate for the country and for the Filipinos. To God be the glory. Diba? Hindi affected si VP Sara Duterte sa mga resign, VP sa DepEd, resign ka na. Hindi ka mahiya. Hindi apektado ang VP kasi ginagawa niya ang kanyang trabaho. Apektado sana siya kung nagpaupo-upo na siya sa lamisa at wala siyang ginawang trabaho sa kanyang opisina. Pero ginagawa niya. Kayo yung naghihikayat na mag-resign ang VP. Yung mga trabaho niyo, nagawa niyo ba? Binisita niyo ba yung mga constituents niyo? Baka nasa aircon conditioner, na kayo, opisina niyo. Pero ang VP sa ang sulok ng bansa, pinuntahan. Maski sa mga kabukiran, nandun siya. Nakikita niyo naman. Dapat siya ang tularan niyo. Kumusta ang mga constituents nyo sa mga kabukiran? Napuntahan nyo ba? Wala. Nakarating ba yung mga gusto nyo iparating sa kanila? Wala. Kasi nakafocus lang kayo sa sentro. Pero yung mga nasa bukid, dead mo na lang kayo. Pero ang VP hindi ganon. Sa sentro, sa bukirin, kasi naka-centralize siya. Iniisip niya, DepEd Secretary at VP ako. Kailangan ko to reach out the masses. Kasi ito yung pangarap ko. Ito yung mithiin ko. Ito yung promises ko sa tao. Diba? Ganon. Kayo talaga. Iba talaga kapag may malasakit sa mamayang Pilipino. You're the best VP ever
sa Pilipinas. Diba? Nakakuha ng malaking atensyon at puro positibo ang nababasa kong komento sa ginawa ni VP Sara Duterte para replyan si F. Eliza Marcos. So, sino ngayon ang nagmukhang disente? So, yun lang mga kapipig ang ating latest libang for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye, everyone! Disente ba siya?